Hello guys, magandang oras sa inyong lahat mga kababayan, kalugaran dyan sa Cagayan, Ilocos Region, Baguio City, Kalinga. Maayong oras sa inyong tanan, mga kaigsuunan dyan sa Kabisayaan, sa Mindanao. So pupunta tayo ngayon sa Little Divisoria. So ipapakita ko sa inyo yung ibang version ng Value Village dito. So parang Value Village siya, pero pag titignan mo siya, parang Little Divisoria. Kasi may mga bago silang binebenta, tapos may mga luma din silang binebenta, yung mga used. So kung nagtitipid ka, pwede kang pumunta dito kasi mura lang yung mga nabibili.
Waiting for somebody. That's why I'm waiting.
No, forget about it. This one. Yeah, well, great. That's it. Oh, okay, okay. All right. Hello guys, samahan niyo ako dito sa Little Divisoria. Tawag ko dito guys, Little Divisoria. So walang pinagkaiba sa Divisoria. So ito yung bagong version ng Value Village. Kumbaga sa Pilipinas, ukayan. May mga damit dito, mga second hand. May mga antique dito. So lahat ng gusto mong bilhin halos nandito sa lugar na ito. Kaya ang tawag ko dito, Little Divisoria. May mga kainan din dito, may mga nagbebenta rin ng isda, karne, gulay, prutas, lahat makikita mo dito. Mga alahas, mga pinaglumaan sa bahay, binebenta dito. Sa wet section, may mga binebenta din sila mga gulay, iba't ibang klase ng prutas. So, lahat ata nandito. Actually, meron akong gustong bilhin dito. Kaso nga lang, hindi pa ngayon. So, dun sa unahan, meron akong nakitang speaker. Malaki. Mura lang siya. Pero maganda naman, maayos naman. Compared dun sa mga malls. Sobrang mahal. Siguro, bibilin ko after 10 years. Nakita nyo guys, may mga binibenta din silang mga gamit sa sasakyan. Ayan. So minsan natingin din ako dyan. So mura lang, pero hindi ko pa kasi kailangan, kaya hindi ko binibili. So yan, may mga planer pa kayong makikita dito, mga used, pero okay pa siya, gumagana pang mga to. Yan, lahat ata ng gamit sa karpintero nandito. So ito naman, mga jacket, gamit sa trabaho, pag gusto mo mag-construction. So, nandito sila. So, halos karamihan ng mga binibenta nila dito, bago. So may mga luma din silang, may mga used din silang binebenta dito, pero halos lahat ng mga binebenta dito mabibili mo lang sila ng mura. So sa dulo nito guys, sa may corner mayroong massage area. So, pag gusto mong magpamasahe, punta ka lang doon. So, $10 ata yung isang session. So, yung iba sarado pa sila kasi maaga kung pumunta dito. Yan. Ay, yung saradong yan, Pinoy ang may-ari yan.
yung aso. Ito naman repair shop pag gusto mo magpaayos ng phone dito. So magandang mamili dito kasi mura lang sila, nakakatipid ka. Hindi nyo marami pang sarado yan, puro damit yan. Ito naman sapatos yan. Kita nyo guys, iba't iba yung binebenta nila dito. Ito yung parang ibang version ng Value Village o kaya dito sa Toronto. So masayang mamili dito. Mamamangha ka kasi dito mo makikita yung mga hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Yung mga antique talaga na hindi mo alam kung saan nanggaling. Galing sila sa iba't ibang bansa. Merong galing sa dun sa unahan, may mga binebenta na antique galing sa saan ba yun? Galing sa Saudi Arabia. Sa Middle East ngayon lang ako nakita ng mga ganon. Meron din galing sa Vietnam. Dun sa dulo naman yung mga nagbebenta ng mga parts ng mga sasakyan. Galing ng India. So itong area naman na to, mga Asian yung mga nandito, yung mga nagbebenta ng mga na yan, mga casing ng phone. Alam mo, mahilig sa mga Pinoy yan. Yung ibang nagbebenta nga dyan, Pinoy. Sa mga computer naman, kanyan, mga Korean yung mga nagbebenta ng mga PC, mga laptop. So mga damit, mga kanyan, mga Indian. So marami dito Indian. Ito naman merong kainan. Meron pa sa dulo, meron pa sa kabila. So pag gusto mong kumain, pag nagutom ka, so bili ka lang. Ito naman ang gamit sa mga sasakyan. Ayan, nakita mo. Dito ako bumili ng kwan ko, yung gamit ko sa sasakyan. Yung hawakan niya. Mura lang. So, $5 lang, makakabili ka na niyan. Sa mga sapatos. Biruin mo yan. Bili ka lang yan, makakabili ka ng $15 dyan. Yung iba, $7 lang. Meron ka ng sapatos. Kaya may mga flag pa. Talagang lahat ata nandito. Ang kagandahan dito, nakakatuwa kasi iba't ibang lahi yung makikita mo dito. Mamaya may makakasalubong kang Pinoy. Yan, kita nyo yan. Meron pang nagguguhit dyan. Kung gusto mong i-drawing yung mukha mo, magbabayad ka lang ng hindi ko alam kung magkano, $5 ata. Tapos i-drawing yung mukha mo. Ang daming gimmick dito. Ayan. So hindi ko pa naikot lahat to kasi malawak to eh. Dito lang tayo sa unahan para hindi tayo masyado mapagod. So, karamihan na binebenta dito, mga damit. Yung mga damit na binebenta dito, puro bago. Yung mga binebenta dito na use, yung mga gamit, yung mga antique, kanyan, mga aparador, yung mga, ano ba yan, mga paintings, ayan. So, ito kainan to ng mga Asian, mga Vietnamese. Mahilig sila sa mga kainan eh. So, pag meron kang $7, busog ka na dyan. Meron ka ng drinks doon. Pero yung mga binebenta naman nila dito, hindi naman sila basta-basta, matibay din. Kasi nakabili na ako dito eh. Yung
floor mat na ginamit ko sa sasakyan, dito ko binili. Binili ko lang siya ng $20. Tapos, bumili ako ng extra. Sobrang mahal. Yung isa na binili ko, mabot ng almost 300 ata. Yung one set hanggang sa likod. Pero dito, ang mura, $20 lang. Nakabili na ako ng kaso nga lang, hindi ko na masyadong ginagamit dahil pang-con lang siya, pang dry season na, parang pang spring ganyan. Kasi malit lang siya, dun lang sa apakan. So ito naman, hindi ko alam kung ano mga to. Mga dinidisplay sa nilalagay sa kisame. Yan. May mga ilaw-ilaw. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Sa mga asul yan nakikita nyo, ang may-ari niyan Pilipino. Mga Pinoy. Nagpepetan din sila ng mga damit, kanyan. Ito naman, yung mga gamot-gamot ng mga pinapahid kung mayroon kang kulugo o skin disease. Yan, may mga binibenta sila dyan. So, pag nasiraan ka ng phone, dito ka lang pupunta. Ano pa yung mga nandito? Ito mga carpet. Ayan. Ay mga TV. Ayan. Ito naman mga laruan. Ayan, kompleto. Ito naman yung mga gold. Kaya nakikita niyo yung benta yung tindahan nila merong rehas. Talagang pure gold ang mga nandun. Talaga naman na sigurista din sila. So ito naman mga pinggan, plato, lutuan. So yan puro socks yan. Tapos may mga gamit sa trabaho. So yun lang. Sa baba nito guys, dito ako bumili ng ng floor mat ko. $20 lang siya. Nasa baba niyan yung mga gloves na yan. Nasa baba siya. Sa mga kano yung gloves niya? $2 lang ata. Mura lang. Pero pag bibili mo yan sa mall, siguro mga 16 ganon, 26 ganon. So ito yung mga gamit sa karpintero, yung iba naman gamit sa sasakyan. Yan. Okay, so labas na tayo dito. So may mga nabili din ako dito. Okay, so maganda. Makakatipid ka talaga dito kasi dito makakabili ka ng mga tingi-tingi ganon. Pwede kang bumili ng isa, dalawa, ganun lang. Saka mas lang tinatanggap nila dito kasi. So ito naman yung meat department sa gilid na yung puro karne ang binibenta nila doon. Tapos dito naman na area sa baba niyan, puro gulay. Ito yung speaker na sinasabi ko sa inyo guys. Pwede mong gamitin sa video okay. Ayan. Ito naman mga nuts. Gusto mong bumili ng mga nuts, mura lang. So, hindi ko alam, by salop ata yan o by kilo. Kaso nga lang guys, dito kapag bumili ka, wala nang balikan. Yun lang yung problema dito. Pero yung iba, pwede mo naman ibalik. Pero karamihan na binibenta dito kapag binili mo na, hindi mo na pwedeng ibalik. Hindi gaya sa mga malls na may warranty, di ba? Dito kasi, yung iba dito use. Basta pag bumili ka ng mga use, gaya ng mga paintings, mga antique, yan, wala silang warranty. Pero yan, mga carpet, walang warranty ang mga yan. Pag binili mo, yun na yun. Hindi mo na pwedeng ibalik. Pero yung mga bago naman, pwede mong ibalik.
meron silang warranty. So, ditong section na ito, puro gulay na ito. Marami yan ito. Marami silang stocks yan. So, ang binibili dito, maramihan. Pwede ka rin bumili ng tingi-tingi. Pero ang kagandahan nito, mura. Biruin mo 0.99 cents lang. 0.99 each ang isang piraso. Pag bibili mo yun sa mall, mahal. Mga $2 ganun. Parang sa atin, dos. Pero na siya. Pag i-convert mo sa peso, na yun, 80. So dito parang dos lang, di ba? $2.99 parang 40 pesos. Ayan. Okay, so marami silang binibenta dito, bulto-bulto. Pag titignan mo, yung mga naka-display, konti lang, pero sa ilalim meron silang mga stocks yan. Yan, binibenta nila yan, buy kwan yan. Yung isang, hindi 5 pieces yan, parang buy kwan siya. Buy tray, parang ganon. So, may mga pinya. Ang pinya naman, 5 piraso, yung $3, parang ganon ata. So, makakamura ka talaga. Pero nabili ako ng pinya dun sa Walmart. Kwanse. Yung isang piraso, $5. So, ito naman, hindi ko lang kung anong prutas to, pero masarap yan. Nabili na ako minsan yan. And so, may saging din sila dito. So, mga saging dito to, cents lang din. Pag bibili mo sa Nopels, mga 0.59 cents per pound. Dito naman per kilo. Hindi ko naman per pound siguro, pero mas mura. So, balik tayo sa taas. So, nabibili ako sa taas eh. Ang dami mong pwedeng bilhin. Kaya yan, mga display, mga antique yan. Mura. So, kung mayroon lang sana akong bahay, siguro makakaipon ako ng mga gamit. Pero wala eh, nangungupahan lang tayo. So, hanggang tingin-tingin lang muna tayo. So, mga casing ng phone, yan. Mura lang. Mga gamit sa trabaho. Yan, mga carpet, marami yan. Iba't ibang design. Ito yung sinasabi ko na kapag bumili ka, hindi mo na pwedeng balik. So, ano pa ang meron dito? So, nakakatuwa lang. Kasi kapag mahilig ka naman na pumunta sa mga ganito, meron kami dito sa Toronto. Marami to. Hindi lang dito. Meron din sa Scarborough, meron din sa Vaughan. Nagkalat din, parang Value Village din siya. Ano naman to? Mga eyeglasses. Ito naman yung massage area. Kapag gusto mong magpamasahe, napakamura lang. Pasok ka lang dyan, imamasahe ka nila. Hindi ko lang kung magkano. Pero mura lang. So, ito naman, mga alahas. Ayan, mga relo, mga bracelet. Ayan. Dito naman, dun sa dulo, mga karne. Gusto mo magpatato, meron din dito sa to. Pero hindi ako nagtatato eh. Ayan, mga cream, gamit sa babae, meron din sa area nito sa left. Kaso hindi na ako napasok doon. Okay. So, hanggang dito na lang tayo siguro. Okay, salamat sa panonood guys.
So itong area naman na to, ito yung washroom. Washroom ang tawag nila dito. Sa atin, CR, di ba? So kung gusto mong mag-CR, dito lang. Labas na tayo guys. Tapos na. So doon sa left side may nagbebenta doon ng mga pagkain, pero kasi siya. So gusto ko sanang bibili, kaso nga lang wala akong dalang cash. So hindi ko lang alam doon sa unan, parang may kainan doon. Nagtitinda sila ng burger doon sa likuran ko. Ayan, ito kasi kwanto cash lang. So bibili sana ako. Tatanong ko dito kung kwan sila, kung pwedeng debit dito. Yeah, one drink. Hold up, please. So kung nakita nyo guys, may mga nakapila. So pila din tayo. Tatanong natin kung pwedeng debit dito. Baka cash din dito, hindi ko alam. Kasi ngayon lang ako napunta dito sa gilid-gilid na to. Subukan natin. Anak pa ng anak ko. Anak ti kayo mo. Anybody else there? For you, sir? Oh, Sean, he's your turn. Tagano kayo po? Ilocos Norte ko. Ilocos Norte. Sige. Ilocano ka kuya? Yes, taga Cagayan po. Ay, kagayan. Padasak man dato eh. I will. Hindi namin kakas. Hindi tayo ganito. Barang mabalin to debit ito eh. Parang anong cash only ko na naman. Ah, naka-camera. Ayan na. Kuya, cash only. Oh, ang mga rod Gawit tayo nga rod Kaya ko bati ko ada ATM ita kuya. Ada ATM ita? Wow. O ya? Kaya padas ano. Anya nga bangko? Ay, digite ATM daw. Oh, ATM? Patamo na. Awan sa kaskot to eh. Alang nga rod? Sige. Sige. Sige kuya. Sige ha. Alang nga rod. Thank you, thank you. So, kas din pala doon. Hindi ko napansin yung nakasulod sa harap. So, ito yung Little Divisoria ng Toronto. So, lahat ng binebenta dito na nakikita mo sa Divisoria, nandito sila. Hindi naman lahat, pero mangilan-ilan. Yung iba mostly dyan ay mga second hand na binebenta nila, yung mga used. Parang sa Value Village din, binibenta nila ng mura. Uwi na tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung Little Divisoria ng Toronto. So ang tawag dito ay Downsview Park. Okay, Merchants Market. Okay, uwi na tayo. So nag-aantay na yung sasakyan natin. Okay. 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 Okay, tara na. So ito yung tinatawag na Little Divisoria.
Maliit lang siya pero halos lahat nandyan yung mga kailanganin mo. So yung mga nagbebenta sa labas, cash lang, hindi ko alam. Hindi sila tumatanggap ng debit. O siguro sa susunod na pagpunta ko dito, magdadala ako ng cash. Hindi kasi ako gumagamit ng cash masyado. Pag napunta kasi ako ng mga malls, mga groceries, so mostly kasi na ginagamit ko debit or credit. So debit lang lagi yung ginagamit ko. So hindi ako masyadong nagamit ng cash. So yeah, yun lang. Okay. Malawak pa to, meron pa doon. So yung pinuntahan lang natin yung isang building lang. So hanggang dulo yan. So nakakapagod kasi na pumunta sa dulo. Tara na. Let's go. Pag i-drive mo ito, lang siya, wala pang 5 minutes. Actually, 4 minutes lang siya. So, sobrang lapit lang. Hindi ko alam kung ilang minuto kung lalakarin mo to. Siguro mga 20 minutes kasi medyo malayo din kapag wala kang sakay. Pag maglalakad ka lang. Siyempre, tatawid ka pa sa mga street. So, hindi ka naman basta tatawid sa kalsada kung may mga sasakyan, di ba? So, dito kasi, yung sa traffic, pag pumula, siyempre titigil yung mga sasakyan pag nag-red. Tapos dun sa pedestrian naman puputi siya. So sa Pilipinas, ang mag-a-adjust yung mga tao. Nakikiramdam sila dun sa sasakyan kung tatawid o hindi. Dito hindi. Kapag once na pumula, puputi naman dun sa pedestrian, so pwede ka nang dumaan. So wala nang dadaan na sasakyan dun, so pwede ka nang tumawid. So hindi gaya dyan sa Pilipinas na yung tao ang mag-a-adjust, hindi yung sasakyan. Dito naman, nakikita niyo yung red. Kapag red yan, titigil. Kasi hindi mo alam kung merong biglang tumawid o liliko, ganyan. Protocol yan dito, basta pag merong kang nakitang traffic sign, dapat titigil ka. So ganito dito. So kami mga drivers ang nag-a-adjust. Halimbawa, kahit wala pang pedestrian yan, kung tatawid sa kalsada, biglang natawid ka nun, tatakbo, mag-adjust ka, titigil ka, hindi mo alam. Di ba? Sinong mga to? U-Haul? So merong di ba ka-parking? May oh. Oh. So hindi tayo makaparking. Anong nangyayari dito? So titignan natin kung titigil na siya, pwede na tayo bumusok. So madali lang mag-park dito.